Baclayon was the first municipality established in Bohol by the Spanish in 1596. It is one of the oldest settlements in the entire Philippines. Its primary landmark is the Baclayon Church of the Immaculate Conception, officially one of the oldest stone churches in the country. The church was declared a National Cultural Treasure in 1995. Baclayon's main road is lined with dozens of remarkably preserved Spanish colonial ancestral houses from the 19th centuries. These houses, constructed from coral stone and hardwood, offer an authentic glimpse into the sophisticated Filipino-Spanish architecture of the era. Some have been opened to tourists as inns or cultural stops. Baclayon is one of the few places where you can witness the traditional century-old process of making asin tibuok, a rare and expensive artisanal sea salt shaped like a hollow coconut shell. The town maintains a largely untouched, unethical local culture and remains a key spiritual center for Boholanos. The town celebrates its feast day every December 8 in the honor of its patron, the Immaculate Conception. Baclayon offers a perfect blend of history, faith, and ecotourism. Good day! We are here today in Municipality of Baclayon to conduct an interview about the environmental issues or challenges that the residents face here in this municipality. Taga Sinisila yun eh, ganda ni Sinisila. May dili karon mag hasta ay mo interview dahil mo ba ako sa environmental issue dito sa inyong municipality. Okay, rami mo ma'am. Ganun pa kung pasawat mo. Ilang sa sinuwag mo, nakay bakante ng oras. Nakalingkod sa matong katubuhan, nung gawan. Doon sa mga ito, pawan. Okay ma'am. Alam mo katubuhan. Mag-uwan ko. Niya ka sa may ato ikaalagan ninyo, makakuhan ka ko, makatubag ko na ninyong mga pangutana. So, ngayong hapon ma'am, basta natusugda itong interview ma'am, hindi ko kayo paila-ilaw na. Okay, so ikaw si? So, good day ma'am, ako si Charles Brian Villanor, isa kami sa estudyante sa Crystal College. Pwede ba mag-conduct niyo interview sa inyo karon about environmental issues as a resident sa inyong munisipalidad? So, kira, doon ang paligkamutang makatubag ko na yung pangutana. So, kanto, isa man yan, doon yung kalin mo kanan. Mas beso. Dan Raso ma'am. I'm Kim Taden. Gerald Bautista ma'am. Kyle Anthony Dugoni. Nag-20 ka mo. Sige, magkuhan ko. Panikamutan ako, makatubag ko sa inyong pangutana ha. Kira, o kira. Sige, lingkod. Mao ni usa sa among mga pangutana ma'am. Can we know some of the main environmental issues or challenges that you encounter in your municipality? So kasagaran jud for now sa karong panahon na isa namong ang issue jud labi na aning among surrounding is about anang baha o labi na og sigig uwan. So sa una walay baha diri kita. So naay baha pero it takes pa og kanang hours o pila ka oras pero karon dali ra. Dali ra siya babalik og muuwan siya og kanang mga pila lang ka di wara ka og oras so mubaha jud siya dire. So mao na nga asa na sa mga environmental issue nga ahuan na jud na siyang gi kanang og nakuan pa ako na nang bisaka dito sa kanang council kung unsay atong solusyon anang himuon. Anamo, himuon namo. Then, can you state some of the visible effects of this issue on local communities, biodiversity, ecosystem, and livelihood and economy? So, example, kanang negosyo man among panginabuhi. So, maka-apekto jud siya no. So, topic na to is about how can we affect in the economy and isa to biodiversity. So, like example livelihood. So, kung inani nga magsige og inani issue is ang panginabuhi sad namo is way mamalit kay gabaha or og magasigig uwan or inani ang status is apektado jud ang among kuan, apektado ang kanang income sa panginabuhi. So naa siya apektahan unya kanang di ba og maga kanang kuan na ay mga baha is malikayan jud na nato nga dili angay ta nga kanang mutapak sa baha, dili ta amo kuan kay makaana ta makakuha sakit unya
Wa biya ta kahibawo og gikan dito ang flow sa tubig ug unsa nakahugaw. So of course affected jud ang mga unsay residente ng lugar. So apektado jud mi kung naay mga baha nga mahitabo. Okay. Maintenance or programs addressing these issues? Yes. So far, kay kanunay naman yung hitabo karon, ang gihimo na ko is nidung ko sa kanang barangay dili sa kuan, barangay sa kapio, barangay hall sa kapitan. So ako na siyang di kuan dito. So far kanang hamuan na nila og aksyon. Kay dapat man gid i-endorse na to kung sa problema sa community, i-endorse na to dito para matagaan og solusyon. So okay na siya, hamuan na nang gisaka dito. Gisaka na lang sa mga sa taas. Then, how are these align or fall short of the Philippine environmental law? So, ang ibo pasabot anak nga false or kanang sayop or unsa man sayop sa atong balaod, di ba may pasabot. So dili ko ka makaingon og kanang naay sayop, dili ko ka mo naay sakto kay which is before na nila kang baoy nakaingon ang nga sa ibabaw na flood karon is naapoy rason ana nga kanang mga resources nga gigikanan nga naingana naapoy na siya sa law. So, ang nahitabo, so para na ako sa akong part, naamay sayop ang balaod o dili angay nga implement nila nga mao'y naka-code sa flood. Pero naasa na sila yung mga rason siguro nga ngano nanimula. So, dili na lang nato kanang kung anon kay naano siya yung mga hiding issue ba. So, wakta ka, kuhan anak. Next question na lang. Sila rin na sayop anak. Then, how aware and involved are the local residents in environmental protection? Balik, umuusod sa ito. How aware and involved are the local residents in environmental protection? So, murag kuan, kanang dili pa, so far for now, dili pa di sila aware nga tagaan nila og protection ang atong environment, kaya nga nung nainani man ta, kaya kung gitagaan na nila og protection ang atong environment, so duway may tabong inani. So far, dili pa siguro nila gitagaan og maoy gi-priority ang environmental protection. Para na ho, kaya kung ilang pa nang gitagaang priority ang environmental protection, dili siguro ito mainani. So what siguro ba o unsay mga issue na to karon. Then lastly is, what role do local leaders, NGOs, or schools play in addressing this environmental concern? So karon kay naa pa man ako nagisangat diri sa barangay. So far ang tubag nila is mao to pag-aman ni og drainage kay para dili na jud mo stay ang kanang baha diri dagita. So sila na nang di kuanan gitagaan na nila dito og kanang like digam-an na siguro na nila og unsay tawag ana oy kanang proposal, muna na sila proposal for budget nga magamaan og drainage diring dapita nga para makanang kuan kung sa katulang issue sa baha. Wala nang may bawaan. So far may tabo na soon. Kay pagpasakan ako dito, ilang man ang dawat ang among complain. Ilang gamaan. So mauna nga okay, kontento mo sa kong tubag or kuwangan. Dito lang. Thank you. Sure, lagi mo, kung nakasabot ko sa mga tubag. Kasi huwag mo kasabot. Ha? Hindi, pangutan mo sila mag-straw, nakasabot ko sa mga tubag. Review na ako dito. Sure mo, ha? That's all, ma'am. That's all. Thank you. Sige, salamat po. So, nag-interview na po ba ng pitas barangay? Ako na siyang biduhan kada baha kay muna among gi-endorse sa DPWH. Pakita ni sa DPWH o nanawag na ho.